وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد ولنا عيدنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى آخر الآية. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تعتبروا خطوات الشيطان إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد هم يعني يوم فطر فهذه ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه من يوفى أجره. قال ملائكتي آمني وعبادي قد أغفر الرد عليهم ثم خرجوا يعودون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتفاع المكان لا أعجبنهم فيقولوا ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنة. قال فيرجعون نغفر لهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Mga minamahal magulang at kapatid sa Islam, una sa lahat, iisipin natin na tayo ay hindi masaya. Bakit? Maraming mga tao na pag dumating yung Eid al-Fitr, siya ay masaya. Bakit? Naiisip niya na siya ay hindi nang kumain sa araw. Subhanallah. Ang mga sahaba ng ating pinakamamahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag dumating yung Eid al-Fitr, sila ay nalulungkot, sila ay umiiyak, sila ay umiiyak at nalulungkot dahil gusto nila na buong
buong 12 months ay Ramadan dahil sa mga biyaya at mga reward ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay niya sa atin sa buwan ng Ramadan. At ito ay hindi natin makukuha sa mga ibang buwan dahil ito ay exclusive. Ito ay exclusive lang dito sa buwan ng Ramadan. Dahil ang Ramadan ay ang may-ari, ay ang Allah Tabaraka wa Ta'ala, yun ay nakita, yun ay narinig, yun ay na-approval dahil sinabi ng Allah, as-sawmu li, ang pag-aayuno ay sa akin, ang pagpapasting ay sa akin, at ako ang bibigay ng gantimpala sa alipin ko na siya ay ginagawa niya o susundin niya ang aking utos sa buwan ng Ramadan. So, kailangan tayo ay umiyak. Kailangan tayo ay magsisi. Dahil siguro may mga amalan sa loob ng Ramadan na hindi natin nagawa. May mga amalan sa loob ng Ramadan na hindi natin nagawa. Katulad ng tarawih. Baka ka ako 4 rakaat lang. Baka ka ako 2 rakaat lang. Baka ka ako 6 rakaat lang. Baka ka ako hindi ka nagsasakripisyo dahil sa isang masjid na nagtatamag sa Quran o kaya tinatapos na yung Quran. Baka ka ako nakapagsalita na ano ba ito? Bakit mataas ang binabasa ng imam? Ano ba ito? Ang kinasasayanan ko? Ano ba ito? Ang gusto ko yung maikli, yung mahaba na ayat dahil yun ang kasanayan ko una na wala pang mga tao na sila ay talagang nagsasakripisyo na paano nila matapos ang whole Quran sa loob ng Ramadan. Itong Ramadan ay ipupuntunan tayo, which is the teachable supplement to Almighty Allah Tabaraka wa Ta'ala, to submit ourselves to Allah Tabaraka wa Ta'ala. And the month of Ramadan, itong tinatawag na Ramadan ay controller. Bakit controller ang Ramadan? Which is, when I was in India, I met the one doctor from Canada. He told to me that one of the meaning of Ramadan is Dr. Ramadan, because it cure all sickness of insan. They cure all of sickness of insan about people Almighty Allah. Tungkol sa talagang malagay sa Islam, talagang malagay. Bakit? Ang Ramadan, bakit ikukontrol niya yung pamumuhay natin? Which is, ang Ramadan, hindi lang yung pag-aayuno sa araw. Hindi lang yung napipil natin yung gutom sa araw. But ang ginawa mo lang, ang pinagsasakripisyon mo yung gutom, what will be happening to your fasting? It will be lost. Why? According to the hadith of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, رب الصائمين ليس له من صيامه إلا الجوع ورب القائم ليس له من قيامه إلا السهو. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Ano? Marami siya nag-aayuno, marami siya nagpapasting na wala siya doon nakuha na pahala. Wala siya doon nakuha, malibang lang sa mundo. Bakit? May nag-aayuno na hindi niya napigilan ang isip niya, hindi niya napigilan
Minapan na kita. Pero nung hindi Ramadan, hindi mat ng Ramadan, ikaw, oh, ako ay sultan. Ba't mo ako minanga? Who are you to? Bakit? Pero Ramadan, dahil nagsabat ka sa Ramadan, dahil Ramadan, baka mawala yung fasting mo. Nagsabat ka. Lahat sabat. Dumating ka sa masjid, okay, salat. Sabar. Dahil ikaw ay nagsasakripisyo. Sa loob naman ng Ramadan, paano hindi mawala yung pagsasakripisyo mo, pagpapastin mo sa Ramadan? At inakontrol tayo lahat sa pagtabi sa asawa natin at din. Bawal kontrol yan. Sa ibadat natin, sa tilawat Quran natin, wala na kasi ng Ramadan yung tilawat Quran natin. Maraming mga tao na hindi nagtitilawat nung una, pero dumating ng Ramadan, nagtilawat siya. Nagzikr siya, nagzakat siya, minahal niya ang kanyang kapwang Muslim, kapwang tao, kapwang mu'min. Ngayon, yung lesson ng Ramadan, dapat inshallah pagniyatan natin hanggang ngayon at sa pagdating ng Ramadan, sa pamumuhay natin, na pilitin natin ang sarili natin, targiban natin ang sarili natin, na paano hindi mawala yung lahat na ginawa natin sa Ramadan, yung pagmamahalan natin ng isa't isa, at pagsasakripisyo natin sa amalan natin, paano yun na ituloy-tuloy inshallah, na hindi natin yun makalimutan at hingin natin sa Allah yung may masagawa natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang hindi mamama ng Allah, hindi bibigay ng Allah na magpira, yung tao na sila ay nagkaaway hanggang ngayon, hindi pa sila humingi ng kapatawaran sa isa't isa. Subhanallah, which is the target of the shaitan. Now,